Good morning mga brother. Punta muna tayo sa loob ng planta para buhayin ang hydroponics, yung ilaw ng hydroponics natin. Ayan. Anong pasok na yun? Ganda ng araw. Natin dahon na yung sitaw tsaka sigarilyas. Ito yung sigarilyas, yan sa side na yan. Uy, ilaw pala, buhay natin. Yan, sitaw tsaka sigarilyas, buhay na. Itong sibuyas dahon natin, yun mo naman nag-usli na rin, pero hindi pa ito nakalagay dito. Hindi nakalagay yan dyan. Siguro pag nakakuha tayo ng takip, nagbubutas tayo ng marami para sa mga sitaw lang, or kung may PVC tayong mahaba na dito tayo maglalagay. Yan yung sa lettuce natin, yung iba natin tanim. Yan, buhay na rin yung lettuce nating isa, oh. Pero yung tatlo medyo bansot, inaagawan siguro ng sustansya ng ano. Kailangan makagawa tayo ng isa pang timba para dito, or kung makakuha tayo ng PVC, magbubutas tayo ng isang haba, kahit na mga 2 meters lang siguro, mga dalawa, para cycle yung tubig. Gagawin natin siyang NFT type. Doon natin nilagay yung mga lettuce, sa timba na lang yung mga sili tsaka yung sigarilyas, pero yung lettuce tsaka yung sibuyas dahon siguro doon na. Ganda na tingnan. Kaya nagpapalit na ng dahon to, kaya nagdidilaw na yung may air pump ito. So mga ngayon pa lang nakapanood ng ating vlog, yan, may air pump siya, kaya may oxygen yung ating fertilizer. Diba? Kailang update natin ngayon sa ating hydroponics. Silipin naman natin yung sa yung hydroponics natin doon sa yung Kratky hydroponics. Ito, deep water culture. Yung Kratky natin doon sa malapit sa alaga natin mga kalapate. Yan, silipin na rin natin yung umaga. Ito naman walang pasok. Yan, yun na siguro yung plan natin dito. Gagawa tayo ng NFT pag nakakuha tayo ng PVC pipe na D3 or D4. Pumasok nga itong dalawa, umuwi nga sila. Naglagay tayo ng pagkain dyan. Hindi ko napuntahan kasi nung gabi, hindi natin alam kung yung dalawa yung checkered tsaka yung brown na hindi bumababa, kung umuwi, kung pumasok din dyan. Lagay ko siguro hindi, gawa nung aawayin check ng mga yan. Ayan ang update sa hydroponics naman natin dito. Ayan na, nagkadahon na sila, lumalaki na. Siguro lalagyan natin to ng fertilizer din para makamatabang na yung fertilizer nito dahil gawa nung naulanan. Ayan. Andito pala sa loob yung dalawa. Paano nakapasok ko dito? Yung dalawa? Yung pares. Andito pala sila. Pakawala na natin to. Andito pala yung one whole big family. Masok pala rito. Pakawala natin sila para makaronda. Ito naman wala namang operation ngayon. Kaya magpapakawala tayo ng kalapate. Pati yung dalawang pichon, pakawala na rin natin. Siguro doon pumasok sa ibabaw yung kasawa. Na, nakondahin muna natin itong mga ito. Hindi pala napunta tayo rito. Yung manok natin, nilagyan natin ng paitlugan. Ayan, so far walang itlog. Naglagay ako sa loob ng paitlugan. Ayan, para
masanay na rin yan. Para pag nabilan natin ng barako o tandang, alam niya na kung saan siya mangingitlog. Homer natin na brown. Ito yung kanyang kapares, itim. Hindi pa nangingitlog. Hayaan muna natin sila itong mga to. Yan, ibangan natin ito yung walang pasok, itong mga alaga natin, mga kalapati at manok, pati yung hydroponics. Yung hydroponics siguro magpo-focus tayo dyan kung may budget, makakabili ng fertilizer or makapagpadala sa mga pabalik na rito, kasi mas mura talaga sa atin yun nga lang, kailangan may pabalik dito, pabalik sa abroad, Kuwait. Tingnan natin kung makapagpabili tayo, nagkaroon tayo ng budget. Yun na, sabik na lumibat, rumonda yung dalawang pitson kasi ngayon lang natin pinakawalan. Tingnan mo tong dalawa, nandun sa patukaan nila, ang daming pagkain pero doon sila nakisishare sa manok. Mga pasaway. Ito magandang magitlog. Bayaan mo na rin sila ng ganyan. Total mga batcher na rin lang naman dito yan, kaya pwede din pakawalan anytime. Nabanggit pala sa akin kahapon ni Kenneth, yung dalawa palang yung sa sulok na magkapares, yung kakaiba yung huni, napakawalan niya na rin daw yun. Napakawalan niya na rin daw yun. Kaya sanay na rin pala dito yun. Siguro magiging next project natin dito sa kulungan ng kalapati natin ay lagyan ng ng magandang pintuan para tsaka landingan, para kung papakawalan natin sila, meron silang paglalandingan diyan sa mga pinto na yun. Malamig pa rin malamig pa din. Yan. Nga lang yung isa nating pares na nasa taas, hindi taga bumaba, yung kapares ng brown. Isla tayo, ayan yun. Maraming rumurundang yung bago. Tsak na yung dalawang pitson, rumonda na rin. Ayun pala. Wala ko rumonda. Diyan lang pala sa baba. Yung nakakaano rito, gawa nung may pusa nga rito, yung mga ibang lahi may alagang pusa, nadali yung ibang kalapati natin, kaya ito hindi ko gaano pinapakawalan itong mga ito. Ronda, diba? Rondahan sila. Ito yung isa, tatambling-tambling yan yung barako na hindi marunong bumaba. Tumatambling. Tumatambling-tambling. Kaya siguro hindi nakakababa kasi tumatambling pagbababa sa uway. Magkapares, hindi malaman kung saan magbabahay itong dalawan to. Pero mainam siguro kung dito ko bubuksan naman sa kabila, pangit naman. Yan na lang. Tama na yan dyan. Medyo rundahan na yung mga kalapati natin. Maganda sikat ng araw, kaya maganda magparonda. Kalapati natin, itlog na siguro to.
Tinatawag ng partner niya. Yun to. Tawag ng partner niya. Di ba? Tatagba ang huni. May pagkain naman sila rito kaya bababa naman yung mga yan yung nagutom. Babalikan natin sila rito mamayang hapon para ma-check ulit. Yung dalawang picture natin, kauna-unahang picture na nagkaroon tayo, yung dalawa na yan. Yun o, daming rumoronda o. Hindi pa kita sa camera eh. Rumuronda. Ito mo yan. Doon na naman siguro natulog yung crown na yun. Kaya antok-antok siya sa taas eh. Kahit may pagkain dito, hindi siya anong bumaba. Kasi tatambling-tambling. Yan siguro yung nakikita namin ni Kenneth sa FB na sa India na tatambling-tambling. Ayan na, balik na yung dalawa. Oops. Ronda, yun, rumonda. Nag-alangan pa sa ronda. Yun, may sumabay. Yung dalawan to, hindi ba to ronda? Yan na. Lipat na rin. Saan doon sa kabila? Ang gulo nilang siliparan. Itong magpares natin, ayaw pang rumunda. Diyan lang sila nakatambay. Kayo, wala kayong balak lumabas? Wala kayong balak lumabas? Ha? Brown sa taas. Dalawa oh, mga tamad lumonda. Dito lang yung mga yan. Bato-bato pala yun. Parang nagutom ng itong mga alaga nating manok ah. Yun. Hiwalay na natin yung binukod na natin ng kulungan yung fancy natin tsaka yung English Carrier. Doon muna sila sa isang kulungan sa baba, at yung itim tsaka yung brown binalik natin dito para mapakawala natin, para makaronda-ronda. Malapit na rin kasi mangitlog yun, kasi dito talaga ang bahan tirahan mga yun. Tapos yung isang pares kay Kenneth na brown tsaka white top, ayun doon sa bubong natutulog. Ayaw bumaba. Kaya kung sino lang yung mga balikin natin kalapati na rito, bayaan natin dito sila. In the rest ay pakawala na. Yun lang, at training natin yung dalawang picture natin na umuwi dito sa bahay nila. Mga nakatambay sa bubong papaaraw. Dito siguro malapit na mangitlog to, kaya ganyan. Gusto na rin mangitlog ulit.
iniisip ko kung anong maganda rito sa kulungan natin na to eh. Lagyan ng mga paitlugan or ano. Kasi ito ay para lang sa pakawala. Kaya lang yung mga kalapati dito sa Kuwait, mga sanay na sa labas natutulog sa mga gilid-gilid lang, mga binta-bintana lang. Kasi nga mga malaya ang mga kalapati rito, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na talaga namang kinukulong tapos paronda, meron ng papakawala. Pero dito halos lahat ng mga kalapati rito makikita mo sa mga bahay-bahay, mga pakawala lang, walang nag-aalaga. Pero ano sila, tawag dito, malaya silang pumunta kasi sa nila gusto. Nanginginain lang sila kung saan meron may pagkain, kasi nga bawal naman dito yung magkatay ka ng kalapati. Malamig pa din ang panahon. Talaga namang hydroponics natin dito ay hindi na nanaba. Pero ito nagdahon na. Maganda yung sign niya, nagkadahon na siya. Pagka nagtangkay na marami yan, ilagay natin dito yung iba. Puro alokbati na lang alagaan natin dito sa labas. Yung lettuce at saka yung mga iba natin tanim, doon na lang siguro, indoor na lang natin yun. Indoor na lang natin ano yun. Yung manok natin, sinusurvey na yung paitlugan. Hopefully mangitlog na siya ulit para magkaroon tayo ng ulam. Pero pagka nakabili tayo ng tandang, aralin natin mag-alaga ng parami manok. Siguro palitan natin to ng ano, kung meron tayong mabibili rito, kung yung mga Rhode Island o iba pang lahing mga manok, mga gandang manok, tingin tayo. May free tayong time sa ano, may pera na, budget na. Mga March siguro. Tagal pa nun, March. March pa kasi ako sa sahod, malamang. Kaya doon pa lang ako magkaka-budget. Sa ngayon higpit sinturon muna. Kung magkaroon man ako ng budget sigurado padala. Kasi nga mas kailangan sa Pilipinas. Mahaba naman ang ating vlog. Ano lang siguro, nandito lang muna siguro ngayong araw. Balikan ko lang ulit mamayang hapon para bisitahin kung anong nagagawa ng mga alaga natin. Ingat na lang ang lahat at God bless us.